Sa ngayon, sa paa ninyo ay may isang kalamnan na karamihan ay hindi alam ang pangalan. Ito ay nasa malalim sa likod ng buto ng binte, nakatago sa ilalim ng guya na nakikita ninyo araw-araw. Hindi nakikita sa salamin at kadalasan ay hindi rin ramdam. Ngunit ang maliit na kalamnan na iyon ay may kakaibang lakas. Kapag ito ay gumagana, maaari nitong hilahin ang asukal mula sa dugo ninyo nang hindi kailangan ng lapay, walang insulin, walang gamot. Isang pag-aaral ang nagpakita na sa pag-activate lang nito habang nakaupo, ang antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ay bumaba ng halos 52%. Nakaupo lang, hindi tumayo, hindi naglakad, basta umupo at gawin ang maliit na galaw. At kapag naintindihan ninyo ang prinsipyo sa likod nito, hindi na ninyo sisihin ang antok pagkatapos ng tanghalian sa edad o sa mabigat na pagkain. Panoorin ng buo ang video na ito dahil ito ang bagay na sana giveaway na sabi ko na sa mga pasyente ko ng mas maaga ng 3 taon. Una, kailangan kong maintindihan ninyo ang isang bagay na marami ang mali ang pag-unawa. Ang asukal o mas tiyak ang glucose ay hindi kaaway. Ang glucose ay panggatong. Lahat ng selula sa katawan ay tumatakbo dito. Ang kalamnan ay sinusunog ito, ang atay ay nag-iimbak nito. Ang utak ay halos ganap na umaasa sa glucose. Tanggalin ang glucose sa utak ng ilang minuto lang, mawawalan kayo ng konsentrasyon agad. Kaya ang problema ay hindi ang glucose. Ang problema ay kapag masyadong marami at mabilis ang glucose sa dugo na hindi alam ng katawan kung paano hahawakan. Kapag kumain kayo ng kanin, pansit, tinapay, kamote o anumang matamis, ang tiyan ay naghahati lahat sa glucose at ipinapasok sa dugo ng normal ayon sa proseso. Ngunit isipin ninyo ito, isang maliit na gripo ng tubig na mahina, dumadaloy ng pantay, maayos ang tubo, walang nangyayari. Ngayon may nagbukas ng todo ang gripo. Ang tubo ay namamaga at nagiging tubo na may mataas na presyon. Iyon ang nangyayari sa mga ugat ninyo kapag tumaas ng husto ang asukal sa dugo pagkatapos ng pagkain na maraming starch. Agad na nakakaramdam ang katawan, nag-utos sa lapay, isang maliit na organo sa likod ng tiyan. Simple ang utos, ibomba ang insulin ngayon din. Ang insulin ay parang delivery man, kinukuha nito ang glucose mula sa dugo at inililipat sa mga selula upang sunugin bilang enerhiya o iimbak sa atay. Ngunit dito nagiging komplikado. Kung puno na ang kalamnan, puno na ang atay at nakaupo kayo sa sofa pagkatapos ng hapunan, kailangan pa rin ng katawan na gawin ang isang bagay sa sobrang glucose. Hindi ito maitatapon, inilalagay ito sa taba. At kapag pumasok na ang glucose sa mga selulang taba, mahirap na itong kunin ulit. Samantala, ang insulin ay nakumpleto ang trabaho at ginawa ito ng sobra. Ito ay nag-aalis ng masyadong maraming glucose sa dugo. Bumaba ang asukal sa dugo kung minsan pa ngang mas mababa kaysa bago kumain. Ito ang pagbagsak ng asukal sa dugo. At ito ang dahilan kung bakit milyon-milyong tao ang naglalarawan ng parehong pakiramdam sa hapon. Ang utak ay nagpapanik. Nauubos ang panggatong at kailangan agad ng supply. At nararamdaman ninyo ang katawan na pagod, malabo ang isip, hindi makapukos, nanlalamig ang mata, at pagkatapos ay dumating ang matinding pagnanais ng matamis. Isang tinapay, candy, tsaa na may gatas, kahit ano basta matamis. Gusto kong huminto kayo at pakinggan ang kwentong ito. Si Aling Maria Santos, 48 taong gulang, punong accountant sa isang kumpanya sa Maynila. Tuwing umaga ay matalas ang isip, mahusay sa trabaho. Ngunit pagkatapos ng tanghalian, bandang onsara ng hapon, ay nagsisimula siyang mahulog sa kalagayan na parang walang kaluluwa, nanlalabo ang mata, malabo ang paningin sa mga numero sa screen. At eksaktong 3:00 ng hapon, parang orasan ay kukuha na naman siya ng tinapay na matamis o isang lata ng inuming pampalakas. Iniisip niya na tamad lang siya, walang disiplina. Ngunit sa totoo, ang utak niya ay tumatakbo ayon sa programa na itinakda mula sa libu-libong taon ng ebolusyon. Mabilis na taas, mabilis na baba, sumisigaw ang utak na kailangan ng supply. Hindi iyon kahinaan ng ugali, iyon ay biyolohiya. Ang lapay ay hindi isang makina na hindi nagbabago, may limitadong buhay ito at bawat pagbomba ng insulin ng mabilis ay nakakapagod ito ng kaunti. Sa una ay nakakabawi pa, nagbobomba pa, mas marami, mas malakas. Ngunit pagkatapos ay ang mga selula sa katawan ay hindi na sumusunod sa utos ng insulin. Sa medisina ay tinatawag na insulin resistance. Sa madaling sabi, may susi pa rin, may lock pa rin pero nakastuck na ang lock at hindi na mabubuksan.
Kailangan ng lapay na magbomba ng mas maraming insulin upang ipilit ang glucose sa mga selula. Mas marami pa? Mas marami pa? Taon-taon mas pagod? Mas hindi epektibo. Ang pinakakatakot ay sa mahabang panahon, normal pa rin ang resulta ng dugo ninyo, walang diagnosis, walang pulang ilaw na kumikislap ngunit pagod kayo, lumalaki ang tiyan at patuloy ang pagnanais ng matamis. At iniisip ninyo na ganito na talaga sa katandaan. Hindi ganoon. Ikwento ko ang pangalawang pasyente, si Mang Juan de la Cruz, 54 taong gulang. Pumunta sa klinika dahil sa sakit sa likod, walang kinalaman sa asukal sa dugo, di ba? Ngunit habang nag-uusap, binanggit niya, "Dok, pagkatapos kumain ay gutom agad ako. 1 oras palang gutom na. Sinukat ko ang asukal sa dugo habang gutom, mataas pa rin sa normal na antas, hindi diabetes, hindi pre-diabetes. Ngunit para sa may karanasan sa klinika, ang numerong iyon ay nagsasabi ng kwento na ang lapay ay malapit na sa limit, nauubos na ang reserba. Walang nagsabi sa kanya noon dahil sa papeles ay lahat normal. Kung hindi mapipigilan ang prosesong ito, ang insulin resistance ay hahantong sa prediabetes at sa type 2 diabetes. At kapag na-diagnose na ang diabetes, nagsisimula ang mga komplikasyon. Nasisira ang mga ugat, nanlalabo ang mata, humihina ang bato, mabagal ang paggaling ng sugat. Hindi ito pananakot sa inyo. Ito ang nakikita ko linggo-linggo sa klinika. Ngunit ito rin ay bagay na maaaring pigilan ngayon habang binabasa ninyo ito. Ang lihim na sandata ninyo ay hindi sa kabinet ng gamot, ito ay nasa mismong katawan ninyo, ang kalamnan. Sa bawat selula ng kalamnan ay may maliliit na istruktura na tinatawag na mitochondria. Tandaan ninyo lang ang tungkulin nito, ito ay parang hurno na nagsusunog ng panggatong. Kapag nakaupo kayong tahimik, mababa ang mode ng hurno, kakaunti ang panggatong na kailangan. Ngunit kapag nagsimulang kumontra ang kalamnan, sumisiklab ang hurno, sinisimulan nitong hilahin ang glucose mula sa dugo papasok sa selula at sunugin bilang enerhiya. Ito ang pinakamahalagang bagay sa video na ito. Pakinggan ng mabuti. Karaniwan, ang glucose ay nangangailangan ng insulin bilang susi upang pumasok sa selula. Ngunit kapag aktibo ang kalamnan, binubuksan nito ang likurang pinto. Walang susi, walang insulin. Diretsyong pumapasok ang glucose mula sa dugo papunta sa selula ng kalamnan. Hindi na kailangan ng lapay na makialam, bumababa ang asukal sa dugo, hindi tumataas ng husto ang insulin, hindi nagsisimula ang mapanganib na siklo. Ito ang dahilan kung bakit ang 90 minuto pagkatapos kumain ay pinakamahalagang oras sa araw para sa kalusugan ng metabolismo ninyo. Tumataas ang glucose. Ito mismo ang oras na maaaring harangin ito ng kalamnan bago pumasok sa taba, bago magtrabaho ng husto ang lapay. Ngayon balikan natin ang tanong sa simula ng video. Aling kalamnan ang pinaka-epektibo? Sa likod ng guya ninyo, sa ilalim ng tuhod ay may 2 kalamnan na nakapatong. Ang panlabas na namumukod kapag tumataas ang paa ay ang gastrocnemius. Alam ito ng lahat ngunit sa ilalim nito, mas malalim ay may isa pang kalamnan. Ang soleus o tinatawag na soleus. Karamihan ay hindi alam na ito ay umiiral, hindi nakikita sa salamin, hindi rin ramdam ng malinaw. Ngunit ito ang katotohanan na nagulat sa maraming mananaliksik. Ayon sa timbang, ang soleus ang kalamnan na pinaka-epektibo sa pagsipsip ng glucose sa buong katawan ng tao. Noong 2022, ang grupo ng mananaliksik sa isang universidad ay nag-publish ng eksperimento sa isang siyentipikong journal. Pinapaupo nila ang mga tao sa upuan pagkatapos kumain at isa lang galaw. Itaas ang sakong at ibaba habang nakadikit ang mga daliri sa sahig. Nakaupo habang nagtatrabaho, nanonood ng TV, nakikipag-usap, walang pagbabago sa routine, tanging ang sakong na pataas-baba. Ang resulta, ang pinakamataas na asukal sa dugo pagkatapos kumain ay bumaba ng 52%. Ang insulin na inilabas ay bumaba ng 60%. Ang 60% na iyon ang talagang kapansin-pansin. Ibig sabihin, halos hindi na kailangan ng lapay na makialam. Ginawa na lahat ng soleus. Maaari ninyong subukan ngayon habang binabasa ito. Ilagay ang 2 paa ng patag sa sahig, idikit ang mga daliri, itaas ang sakong ng dahan-dahan at ibaba, pataas-baba ng mahina. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang malakas. Habang nagtatrabaho ay pwede. Habang nanonood ng pelikula ay pwede, habang nakaupo sa kapehan walang makakapansin. Yumarchin hanggang 15 minuto. Pagkatapos kumain ay sapat na upang makagawa ng makabuluhang pagbabago sa dugo. Ngunit ang soleus ay hindi lamang paraan. Gusto kong ibahagi pa ang ilang opsyon. Lahat ay angkop sa mga Pilipino.
Paraan 1, maglakad pagkatapos kumain ng 10 minuto ay sapat na. Isang pag-aaral na naghambing ng 2 grupo na kumain ng parehong pagkain. Isang grupo nakaupo, ang isa ay naglakad ng mahina ng 10 minuto. Ang naglakad, ang pinakamataas na asukal ay kalahati lamang ng nakaupo. Hindi kailangang mabilis na lakad, hindi kailangang mataas na intensity. Maaari kayong maglakad sa bakuran, sa eskinita at balik, pataas baba sa hagdan ng ilang beses. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang may ugali na maglakad-lakad pagkatapos ng hapunan. Ito ay tamang ugali medikal. Kailangan lang gawin sa tamang oras, agad pagkatapos kumain, hindi isang oras pagkatapos. Paraan 2, mabilis at malakas na squat. Ang squat o pag-upo at pagtayo, nag-a-activate ng pinakamalaking grupo ng kalamnan, hita at puwit. Mas malaking kalamnan, mas maraming glucose ang nasisipsip, mas mabilis ang epekto. Gawin. Tumayo ng tuwid, mga paa ay lapad ng balikat, dahan-dahang umupo na parang uupo sa upuan, hindi kailangang masyadong mababa, panatilihing tuwid ang likod at tumayo. 10 beses ng mabagal ay sapat na. Isang tip. Habang pinapakulo ang tubig para sa tsaa pagkatapos ng hapunan, gawin ang 10 squat. Kapag kumukulo na ang tubig, may lugar na ang asukal sa dugo. Paraan 3, maglinis pagkatapos kumain, bagay na ginagawa na ng marami pero hindi alam ang benepisyo. Ito ang paborito ko dahil walang dagdag na oras. Maghugas ng pinggan, punasan ang mesa, walisin ang sahig, iayos ang pagkain, nakatayo kayo, gumagalaw, aktibo ang kalamnan, 15 minutong paglilinis pagkatapos kumain ay halos katumbas ng 10 minutong paglalakad sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang kailangan lang baguhin ay gawin agad pagkatapos kumain, hindi pagkatapos ng isang oras kapag nasa taba na ang lahat. Karamihan sa mga nanay sa Pilipinas ay ginagawa ito ng natural nang hindi alam na protektahan nila ang kanilang kalusugan sa metabolismo sa siyentipikong paraan. Ito ang gusto kong sabihin ng diretso sa inyo, lalo na kung kayo ay nasa edad 45, 50, 55 pataas. Pagkatapos ng 40, ang katawan ay unti-unting nawawalan ng mass ng kalamnan ng natural kung hindi mapapanatili. Sa medisina ay tinatawag na sarcopenia. Marami ang hindi alam ang salitang ito, ngunit nararamdaman nila ang resulta. Mas mahina ang binti, mas pagod, mas tumataba, kahit hindi mas marami ang kinakain. At tulad ng sinabi ko, hindi kailangan ng gym, walang kagamitan, walang pagbabago sa routine, kailangan lang malaman ang tamang oras para i-activate ito. Sa unang ilang araw, kung magsisimula kayong gumalaw agad pagkatapos kumain, mapapansin ninyo na mas magaan ang antok sa hapon, mas malinaw ang isip pagkatapos ng tanghalian. Ang pagnanais ng matamis sa 3 ng hapon ay unti-unting bababa, hindi agad mawawala pero bababa. Sa mahabang panahon, ito ang may tunay na halaga. Sa bawat pagkakataon na pinoproseso ng kalamnan ang glucose, nagpapahinga ang lapay, isang araw, 365 beses sa isang taon. Sa 10 taon, iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng lapay na maayos pa at ng lapay na pagod na. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng malusog pa sa 70 anyos o nahihirapan na sa diabetes at mga komplikasyon nito. At kapag ginawa ninyo ito ng regular, hindi paminsan-minsan, nagbabago pa ang katawan sa mas malalim na antas. Ang mga selula ng kalamnan ay nagiging mas sensitibo sa insulin. Hindi na kailangan ng katawan na magbomba ng maraming insulin tulad noon. Ang kalamnan ay nagiging mas gutom sa glucose, aktibong sumisipsip ng asukal sa halip na maghintay. Ang buong metabolismo ay unti-unting nagbabago patungo sa mas mabuti. Ang susi ay hindi intensity. Ang susi ay pagkakapare-pareho. Hindi ko gustong tapusin ang video sa mahaba at malabong listahan. Gusto kong sabihin ng diretso tulad ng sinasabi ko sa mga pasyente kapag umaalis sila sa klinika. Una, ngayon pagkatapos kumain ay subukan ang 10 minutong pataas-baba ng sakong. Hindi bukas, ngayon. Pangalawa, kung maaari ay maglakad ng mahina ng 10 minuto pagkatapos ng hapunan o maglinis agad pagkatapos kumain, huwag agad umupo at mag-cellphone. Pangatlo, sa susunod na check-up, tanungin ang doktor na sukatin ang asukal sa dugo habang gutom. Kung maaari, tanungin din ang HbA1c. Ito ay pagsusuri na nagpapakita ng average na asukal sa dugo sa loob ng 3 buwan. Maraming impormasyon sa isang maliit na numero. Pang-apat, kung umiinom kayo ng gamot para sa asukal o nag-iisip ng supplement, kausapin ang doktor ng direkta.
Ang ibinahagi ko sa video ay pangunahing kaalaman. Ang desisyon sa paggamot ay dapat batay sa aktwal na kalagayan ng bawat isa. Nagtrabaho ako sa klinika ng halos 20 taon at ang paulit-ulit kong nakikita ay ang mga pasyente na pumupunta ng masyadong huli. Hindi dahil walang pakialam sa kalusugan, hindi dahil walang kamalayan kundi dahil walang nagsabi ng mas maaga. Walang nagpaliwanag kung bakit sila pagod sa hapon, walang nagsabi na unti-unting nasisira ang makina sa loob, walang nagbigay ng simpleng tool upang pigilan iyon. Kayo ay nanonood ng video na ito, may impormasyon kayo na wala sa marami at pinakamahalaga, may oras pa kayo. Ang panahon kung normal pa ang mga numero, walang diagnosis pa, ang katawan ay mahinang nagbababala pa sa halip na sumisigaw. Ito ang pinakamadaling panahon para magbago. Huwag maghintay hanggang sumisigaw na ang katawan. Isang sakong na itinaas pagkatapos kumain, isang ikot na lakad sa gabi, 10 beses na pag-upo at pagtayo habang naghihintay ng kumukulong tubig. Maliit lang, regular at sa tamang oras. Iyon lang ang kailangan ng katawan ninyo. Kung nakatulong ang video na ito, ibahagi sa mga kamag-anak, lalo na sa mga nasa 45 taong gulang pataas. Ang isang pagbabahagi ninyo ay maaaring magbago ng kalusugan ng isang tao.